Ano ang hitsura nito kapag ang isang buhay ay ganap na sumuko sa isang banal na layunin? Kapag ang ordinaryong mundo ng mga araro at baka ay nagbibigay daan sa isang katotohanan ng mga lumulutang na ulo ng palakol, purified na tubig, at kahit na ang buhay ay naibalik mula sa kamatayan. Hindi ito isang pantasya na kwento, ito ang naitala na buhay ng isang tao na nagngangalang Elisa, isang propeta na ang kwento ay naghahamon sa ating pag-unawa sa pananampalataya at ang kapangyarihan na dumadaloy dito. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang simpleng magsasaka hanggang sa kahalili ng dakilang propetang si Elias ay isa sa mga pinaka-nakakaapekto sa lahat ng banal na kasulatan, isang testamento sa kung ano ang mangyayari kapag ang isang puso ng tao ay nagsabi ng isang kumpleto at hindi nagbabago na oo, sa Diyos. Ngayon, sinisiyasat namin ang hindi kapani-paniwalang kwento ni Elisa, ang propeta ng mga himala at walang tigil na pananampalataya. Upang tunay na maunawaan si Elisa, dapat muna nating maunawaan ang mundong ipinanganak siya at ang taong siya ay nakalaan upang magtagumpay. Pumasok siya sa salaysay sa Biblia sa panahon ng isang magulong panahon sa kasaysayan ng hilagang kaharian ng Israel. Ito ay isang panahon na minarkahan ng espiritual na pagkabulok at ang pagsamba sa mga maling Diyos, isang oras na labis na nangangailangan ng isang malinaw na tinig mula sa langit. Ang tinig na iyon ay si Elias, isang nagniningas na puwersa ng kalikasan, isang propeta ng mga dramatikong paghaharap at malakas na pagpapakita ng lakas ng Diyos. Ngunit ang oras ni Elias ay malapit na, at ang Diyos, sa kanyang walang hanggan na karunungan, ay naghahanda ng isang kahalili. Ito ay kung saan nakatagpo natin si Elisa, isang tao na ang pangalan mismo ay nangangahulugang, ang aking Diyos ay kaligtasan. Hindi tulad ng kanyang hinalinhan na madalas na lumitaw bilang isang nag-iisa na figura mula sa ilang, si Eliseo ay isang tao ng mga tao, malalim na kasangkot sa komunidad. Siya ay napili hindi para sa kanyang umiiral na kapangyarihan o prestihiyo, ngunit para sa kanyang nais na puso. Siya ay magiging sisidlan para sa isang ministeryo na nailalarawan sa pamamagitan ng isang kamanghamanghang serye ng mga himala, isang ministeryo na magpapakita ng matalik na pangangalaga ng Diyos sa kanyang mga tao sa parehong mga lola at personal na paraan. Ang kwento ni Elisha ay nagsisimula sa isang malalim na kahilingan, upang makatanggap ng isang dobling bahagi ng espiritu ni Elias, isang kahilingan na tukuyin ang kanyang buong buhay at ministeryo. Ang tawag ng Diyos ay madalas na hindi sa isang sandali ng paglilibang, ngunit sa gitna ng ating pang-araw-araw na paggawa. Kaya ito ay para kay Elisa. Natagpuan namin siya sa isang bukid, ginagawa ang malamang na ginawa niya sa loob ng maraming taon, pag-aararo. Ang banal na kasulatan sa unang hari kapitulo 19 ay nagsasabi sa amin na siya ay dumarami ng 12 pamatok ng mga baka, na nagpapahiwatig na siya ay mula sa isang pamilya na may malaking paraan. Hindi siya isang idle wanderer na naghahanap ng isang layunin, siya ay may buhay, isang karera, isang hinaharap na nakamapa sa lupa na siya ay lumingon. Ito ay sa eksenang ito ng masigasig, ordinaryong gawain na naglalakad ang dakilang propetang si Elias. Nang walang isang salita ng napakahabang paliwanag, si Elias ay lumapit lamang kay Elisa at itinapon ang kanyang sariling mantle, ang kanyang balabal, sa balikat ni Eliseo. Sa kulturang yon, ito ay isang malalim na simbolikong kilos. Ito ay isang paanyaya, isang pagtatalaga, isang paglipat ng awtoridad. Naintindihan ito agad ni Eliseo. Ito ang tawag niya, at ang kanyang tugon ay isang malakas na aralin sa kabuuang dedikasyon. Hindi siya humihingi ng oras upang isipin ito o upang balutin ang kanyang mga gawain sa negosyo. Tumatakbo siya pagkatapos ni Elias, nagtanong lamang sandali upang magpaalam sa kanyang pamilya, at pagkatapos ay nagsasagawa ng isang gawa ng radikal na pagtanggi. Kinuha ni Elisa ang kanyang pamatok ng mga baka, pinatay ang mga ito, at ginagamit ang kahoy ng kanyang araro bilang gasolina upang lutuin ang karne, na pagkatapos ay ibinahagi niya sa mga tao. Ito ay hindi lamang isang palom na kapistahan. Ito ay isang punto ng walang pagbabalik. Sa pamamagitan ng pagsunog ng mismong mga tool ng kanyang kalakalan, ipinahayag niya na natapos na ang kanyang dating buhay. Walang bumalik sa bukid. Ang kanyang mga kamay, na dating nakatuon sa araro, ay ganap na nakatuon sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang propeta. Ito ay isang kumpleto at pampublikong pagsuko, isang magandang paglalarawan ng kung ano ang ibig sabihin na sagutin ang isang banal na pagtawag sa lahat ng bagay na mayroon ka at lahat ng mayroon ka. Kasunod ng dramatikong tawag na ito,
Pumasok si Elisa sa isang panahon ng pag-aproba. Hindi siya agad nagsimulang magsagawa ng mga himala, nagsimula siyang maglingkod. Sinasabi lamang ng Biblia na nagbuhos siya ng tubig sa mga kamay ni Elias. Ang mapagpakumbabang kilos na ito ay nagsasalita ng dami siya ay naging tapat na tagapag-alaga, natututo, nakikinig, at sumisipsip ng karunungan ng kanyang tagapagturo. Ang panahong ito ng tapat na paglilingkod ay ang pundasyon kung saan itatayo ang kanyang sariling makapangyarihang ministeryo. Habang papalapit ang araw ng pag-alis ni Elias mula sa lupa, ang kanilang paglalakbay ay magkasama ay naging isang pagsubok sa paglutas ni Eliseo. 3 beses, hinikayat ni Elias si Elisa na manatili sa likuran, marahil upang masubukan ang lalim ng kanyang pangako. At 3 beses, nagbigay si Eliseo ng parehong walang tigil na tugon, tulad ng tiyak na nabubuhay ang Panginoon at sa iyong pamumuhay, hindi kita iiwan. Ang kanyang katapatan ay ganap alam niya na ang isang sagradong sandali ay papalapit, at tumanggi siyang makaligtaan nito. Noon, sa kanilang huling sandali, tinanong ni Elias ang kanyang mag-aaral kung ano ang magagawa niya para sa kanya. Ang kahilingan ni Elisha ay marunong at malalim, hayaan akong magmana ng isang dobling bahagi ng iyong espiritu. Hindi ito isang kahilingan para sa 2 beses sa kapangyarihan na wala sa ambisyon sa kulturang yon. Ang panganay na anak na lalaki ay nakatanggap ng isang dobling bahagi ng pamana ng ama. Hiniling ni Elisa na kilalanin bilang tunay na espiritual na tagapagmana sa pamana ni Elias, na magpatuloy sa gawain na may parehong awtoridad at pagpapahid. Kinilala ni Elias ang kahirapan ng kahilingan, tinali ang katuparan nito sa isang kondisyon, tatanggapin lamang ito ni Elisa kung nasaksihan niya ang pag-alis ni Elias. At sa gayon, habang naglalakad sila at nag-uusap, isang karwahe ng apoy na may mga kabayo ng apoy ang lumitaw, na naghihiwalay sa kanila, at si Elias ay dinala sa langit sa isang buhawi. Nakita ito ni Elisa, sumigaw siya, "Ama ko, ang aking ama, ang mga karwahe at mga ngabayo ng Israel." Sa kanyang kalungkutan at pagkamangha, tinapak niya ang kanyang sariling mga damit at pagkatapos, nang makita ang mantle ni Elias ay nahulog sa lupa, kinuha niya ito. Ito ang tanda, kumpleto ang paglipat. Naglakad siya papunta sa bangko ng ilog ng Jordan, sinaktan ang tubig gamit ang mantle tulad ng nagawa ni Elias, at nahati ang tubig. Ang mga anak ng mga propeta, na nanunood mula sa malayo, ay nakita ito at ipinahayag, ang diwa ni Elias ay nagpapahinga kay Elisa. Ang kanyang sunod-sunod ay hindi may kakaila. Sinimulan ng kanyang ministeryo ang sandaling kinuha niya ang mantle na yon. Walang panahon ng orientation, walang unti-unting pag-isang sa papel. Ang kapangyarihan at responsibilidad ay kanyang, at ang pangangailangan ay kaagad. Ang kanyang unang pampublikong kilos bilang pinahiro ng Diyos na propeta ay nagtakda ng tono para sa kanyang buong ministeryo, na inilalantad ang lawak at katangian ng dobling bahagi ng espiritu na natanggap niya. Agad siyang naglalakbay sa Jericho, isang lungsod na may isang sikat na nakaraan ngunit isang sinumpa na naroroon. Lumapit sa kanya ang mga kalalakihan ng lungsod, na kinikilala ang kanyang bagong awtoridad. Sinabi nila, ang sitwasyon ng lungsod na ito ay mabuti, tulad ng nakikita ng aking Panginoon, ngunit ang tubig ay masama at ang lupain ay hindi produktibo. Mag-isip tungkol sa simbolismo dito. Si Jericho ang unang lungsod na nasakop ng mga Israelita sa pagpasok sa lupang pangako. Ito ay isang lugar ng mga bagong pagsisimula, ngunit ngayon, sa mismong mapagkukunan nito, mayroong isang sumpa. Ang tubig, ang mapagkukunan ng buhay, ay nagdudulot ng kamatayan at pagkakuha. Ito ay isang malakas na talinghaga para sa anumang sitwasyon, personal o komunal, kung saan ang mismong mapagkukunan ng aming potensyal ay nalasan ng isang bagay mula sa nakaraan. Ang apela ng mamamayan kay Elisa ay isang gawa ng pananampalataya. Hindi nila sinusubukan na lutasin ito sa kanilang sariling engineering o karunungan, dinadala nila ang problema sa pundasyon sa tao ng Diyos. At ang tugon ni Eliseo ay kamanghamanghang. Hindi niya iniuutos ang tubig na maging dalisay na may isang kulog na tinig. Hindi siya nagsasagawa ng ilang mga grand, nagniningas na paningin tulad ng kanyang hinalinhan. Sa halip, sabi niya, dalhin mo ako ng isang bagong mangkok, at ilagay ang asin dito. Isang bagong mangkok at asin. Tila halos walang kabuluhan, kahit na counterintuitive. Ang asin ang ginagamit mo upang gawing maayos ang lupa, upang lason ng isang balon.
Ang isang bagong mangkok ay isang piraso lamang ng palayok. Ngunit ito ay isang malalim na aralin sa kung paano gumagana ang Diyos. Kinukuha niya ang ordinaryong at infuse ito sa kanyang pambihirang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay wala sa mangkok o asin, ang kapangyarihan ay nasa pagsunod at ang salita ng Panginoon na sinamahan ang batas. Pumunta si Elisa sa Tagsibol, ang mismong mapagkukunan ng problema, itinapon ng asin, at idineklara, sa gayon sinabi ng Panginoon, ginalin ko ang tubig na ito. Mula ngayon, ni ang kamatayan o pagkakuha ay hindi magmula rito. Tinutugunan niya ang ugat, hindi lamang ang mga sintomas. At ang Biblia ay nagdaragdag ng isang magandang talababa, ang tubig ay nanatiling dalisay hanggang sa araw na ito, ayon sa salitang nagsalita si Elisa. Ang unang himala na ito ay isa sa tahimik, permanenteng, nagbibigay ng buhay na pagpapanumbalik. Inihayag nito ang isang pangunahing aspeto ng ministeryo ni Elisa, nagdadala ng pagpapagaling at pagiging mabunga ng Diyos sa mga baog na lugar ng buhay ng mga tao. Ngunit ang susunod na kwento ay nagbibigay ng isang matibay at nakakalusot na kaibahan, na nagpapakita ng iba pang bahagi ng makahulang awtoridad na ginamit niya ngayon. Mula sa gawaing nagbibigay buhay sa Jericho, naglalakbay si Elisa hanggang sa Bethel. At si Bethel ay hindi isang magiliw na lugar para sa isang propeta ni Yahweh. Ito ay isa sa mga pangunahing sentro ng Tawoli, na sponsor na pagsamba sa guya ng estado na itinatag ni Haring Jeroboam. Ito ay isang hub ng espiritual na paghihimagsik. Habang naglalakad si Elisa sa kalsada, isang pangkat ng mga kabataan ang lumabas sa lungsod at nagsisimulang mag-jeer sa kanya. Sumigaw sila, pumunta ka, baldhead. Pumunta ka, baldhead. Ngayon, ito ay higit pa kaysa sa simpleng pang-aapi sa paaralan. Ang salitang, kalbo, ay isang malubhang insulto, isang pagpapahayag ng lubos na pag-aalipusta. Ngunit ang tunay na kamandag ay nasa pariralang, magpatuloy ka. Pinagsasama nila ang kamakailang pag-akyat kay Elias. Mahalagang sinasabi nila, bakit hindi ka mawala sa kalangitan tulad ng ginawa ng iyong Panginoon? Hindi namin gusto ka o ang iyong Diyos dito. Ito ay isang publiko, nakakatakot na pagtanggi kay Eliseo, ang kanyang makahulang tanggapan, at ang Diyos na nakamamanghang napatunayan sa kanya ito ay isang direktang hamon sa awtoridad ng langit mismo, na nagmula sa puso ng isang lungsod ng apostatang. Malubha at agad na ang tugon ni Elisa. Tumalikod siya, tinitingnan sila, at sinumpa sila sa pangalan ng Panginoon. Hindi ito isang maliit, personal na pagsabog ng galit. Ito ay isang formal, makahulang paghuhusga. At ang resulta ay nakakatakot, ang dalawang shiber ay lumabas sa kakahuyan at mall 42 sa mga kabataan. Ito ay isang mahirap na daanan, ngunit mahalaga ito. Nagtatatag ito ng may kakilakilabot na kilanawan na ang Diyos ni Elisa ay ang parehong banal na Diyos ni Elias. Ang espiritu na minana niya ay hindi lamang para sa pagpapagaling at pagbibigay, ito rin ay para sa pagtatanggol sa karangalan ng pangalan ng Diyos at pagpapatupad ng paghuhusga laban sa paghihimagsik. Ang dalawang pambungad na kilos na ito ang pagpapagaling ng tubig at paghuhusga sa mga nanunuya ay naglilingkod bilang mga bookends, tinukoy ang saklaw ng kanyang awtoridad. Siya ay isang conduit para sa biyaya na nagbibigay ng buhay ng Diyos, ngunit para din sa kanyang banal at matuwid na paghatol. Ang kapangyarihan na kanyang ginagamit ay hindi dapat maging trifled. Ito ang mismong kapangyarihan ng Diyos, na nagdadala ng buhay sa mga naghahanap nito at isang mabilis, mapagpasyang tugon sa mga taong bukas na pinaglaruan nito. Ang dalawahan na pagpapakita ng kapangyarihan, pagpapanumbalik at paghuhusga ay mga kredensyal ng mga kredensyal ni Eliseo sa lupain. Walang sino man ang maaaring mag-alinlangan na ang espiritu ni Elias, at higit sa lahat, ang awtoridad ni Yahweh, ngayon ay nagpahinga sa kanya. At ito ay kasama ang itinatag na reputasyon na ang mga salaysay na pivots mula sa mga lokal na insidente hanggang sa yugto ng internasyonal na politika. Lumipat kami mula sa mga pintuan ng Jericho at ang daan patungong Bethel patungo sa isang Royal War Council sa gitna ng isang baog na disyerto. Ang kwento ay matatagpuan sa 2 Kings Kabanata 3. Pagkamatay ni Achab, ang bansa ng Moab, na naging isang vassal state sa Israel, mga rebelde. Si Jehoram, anak ni Achab at ang bagong hari ng Israel, ay nagpasya na ibagsak ang paghihimagsik na ito. Naiintindihan niya na hindi niya ito magagawa ng mag-isa, kaya't siya ay bumubuo ng isang alyansa, na tinatanong ang hari ng Juda, si Jehoshaphat, na sumali sa kanya.
Sumasang-ayon si Jehoshaphat, at dinala nila ang hari ng Edom. Kaya mayroon kang koalisyon na ito ng tatlong mga hari at ang kanilang mga hukbo na nagmamarcha laban sa Moab. Ang kanilang diskarte ay ang kumuha ng isang mahaba, bilog na ruta sa pamamagitan ng ilang ng Edom upang salakayin ang Moab mula sa timog, kung saan ito ay hindi bababa sa inaasahan. Ngunit ang kanilang matalinong diskarte sa militar ay lumampas sa kanilang logistic. 7 araw sa marcha, naubusan sila ng tubig. Ang buong kampanya ng militar, at ang buhay ng libu-libong mga sundalo at hayop, ay nasa gilid ng pagbagsak. Ang mga ito ay stranded, namamatay ng uhaw sa isang nasirang libis. At narito nakikita natin ang kakaibang pagkakaiba sa pagitan ng isang pinuno na nakakaalam sa Diyos at isa na hindi. Si Haring Jehoram ng Israel, ang anak ng mga idolo, ay agad na nahuhulog sa kawalan ng pag-asa at teolohikal na pagsisisi. Sumisigaw siya, alas. Tinawag ng Panginoon ang tatlong hari na ito lamang upang maihatid ang mga ito sa kamay ni Moab. Pansinin ang kanyang tugon. Ito ay nakamamatay. Nakikita niya ang Diyos bilang isang nakakahamak, di makatarungang puwersa na nakulong sa kanila sa isang bitag. Mayroon siyang teolohiya ng kaginhawaan, kapag maayos ang mga bagay, ito ay ang kanyang sariling lakas, ngunit kapag ang sakuna ay sumakit, kasalanan ng Diyos. Ito ang sigaw ng isang tao na nakakaalam ng Diyos, ngunit hindi alam Diyos. Ngunit si Jehoshaphat, ang hari ng Juda, ay may ganap na magkakaibang tugon. Gumawa siya ng isang kaduda-dadang desisyon sa pakikipag-ugnay kay Jehoram, isang paulit-ulit na kahinaan ng kanyang, ngunit ang unang likas na ugali ng kanyang puso sa isang krisis ay upang hanapin ang Panginoon. Hindi niya tinitingnan ang mga walang laman na balat ng tubig, naghahanap siya ng isang salita mula sa langit. Itinanong niya ang pangunahing tanong ng pananampalataya, wala bang propeta ng Panginoon dito, kung kanino tayo maaaring magtanong sa Panginoon? Habang si Jehoram ay nag-diagnose ng problema at sinisisi ang Diyos, hinahanap ni Jehoshaphat ang banal na solusyon. Naiintindihan niya na ang Diyos na maaaring humantong sa iyo sa disyerto ay din ang tanging maaaring mag-iwas sa iyo. Ito ay isa sa mga sariling opisyal ni Jehoram na nagbibigay ng sagot. Narito si Elisha na anak ni Shaphat, sabi niya, at pagkatapos ay idinagdag ang kamanghamanghang detalye na ito, dati niyang ibuhos ang tubig sa mga kamay ni Elias. Isipin mo yan, sa lahat ng mga bagay na maaari niyang sabihin, siya ang naghiwalay sa Jordan, o siya ang nagpagaling sa tubig ng Jericho, kinilala niya si Eliseo sa pamamagitan ng isang gawa ng mapagpakumbaba, personal na serbisyo. Ito ang papel ng isang alagad, isang lingkod. Ito ay nagpapahiwatig ng pagpapalagayang loob, katapatan, at isang lehitimong sunod-sunod. Sinasabi nito kay Jehoshaphat na hindi ito ang itinalagang mistek, ngunit ang natutunan sa paanan ng guro, ang isa na tapat sa maliliit na bagay. At agad na kinikilala ni Jehoshaphat ang bigat nito. Ipinahayag niya, ang salita ng Panginoon ay kasama niya. Kaya bumaba ang tatlong hari upang hanapin si Elisa. At ang pagbati ni Eliseo sa hari ng Israel ay nakakatakot lamang. Tinitingnan niya si Jehoram at sinabing, ano ang magkakapareho? Pumunta sa mga propeta ng iyong ama at mga propeta ng iyong ina. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang sandali. Si Elisa ay hindi natakot ng korona. Hindi siya nag-flatter na tatlong hari ang dumating upang hahanapin ang kanyang payo. Agad niyang kinokontrol ang isyu ng ugat, espiritual na pagkukunwari ni Jehoram. Sinasabi niya, nakasisimula ka sa mga propeta ni Baal at Asherah, ang mga idolo na na-sponsor ng estado ng iyong mga magulang, sina Achab at Jezebel. Bakit ka pupunta sa akin ngayon na ikaw ay nasa problema? Pumunta hilingin sa kanila ng tubig. Tumanggi si Elisa na maging isang serbisyong pang-espiritual na pang-emergency para sa isang hari na aktibong nagtataguyod ng paghihimagsik laban kay Yahweh. Pinapatibay nito ang aralin ng Bethel, ang propeta ng Diyos ay hindi isang mago sa korte na tatawagin sa kalooban. Ang kanyang katapatan ay sa kabanalan ng Diyos, hindi sa kawalan ng pag-asa ng isang hari. Ang nakagagalit na tugon ni Jehoram ay simpleng upang muling ibigay ang kanyang nakamamatay na pananaw, ngunit si Eliseo ay hindi gumagalaw hanggang sa ibaling niya ang kanyang pansin sa ibang hari. Sinabi niya, tulad ng tiyak na buhay ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat, na pinaglilingkuran ko, kung wala akong paggalang sa pagkakaroon ni Jehoshaphat King of Judah, hindi kita titingnan o mapansin ka.
Ang tanging kadahilanan na si Eliseo ay nakikibahagi ay dahil sa pagkakaroon ng isang matuwid. Kahit na flawed, tao ang biyaya ng Diyos ay pinalawak sa buong partido, ngunit nakondisyon ito sa pananampalataya ng isa na naghanap nito. Ito ay isang malakas na prinsipyo ng samahan ng espiritual. Sino ang iyong ihanay ang iyong sarili sa mga bagay? Si Jehoram, ang idolatrous na hari, ay tumatanggap ng isang salita mula sa Diyos hindi dahil sa kanyang sariling merito o maging ang kanyang desperasyon, ngunit dahil siya ay nasa kumpanya ng isang tao na, sa kabila ng kanyang sariling mga pagkabigo, ay tunay na naghahanap ng Panginoon. Ito ay isang paalala na ang ating sariling pananampalataya ay maaaring lumikha ng isang kapaligiran ng biyaya na nakikinabang sa mga nakapaligid sa atin, maging ang mga hindi karapat-dapat. Ang pagkakaroon ni Jehoshaphat ay literal na nagbukas ng isang channel para sa kapangyarihan ng Diyos na ang pagkukunwari ni Jehoram ay nagsara. Ngunit pansinin kung ano ang susunod na mangyayari. Inihatid na lang ni Eliseo ang blisterang na ito. Napuno siya ng matuwid na galit. At sa estado na yon, hindi niya maririnig mula sa Diyos. Ang prophetikong channel ay nakajam sa static ng kanyang sariling galit. Kaya ano ang ginagawa niya? Sinabi niya, ngunit ngayon dalhin mo ako ng isang alpa. Ito ay isa sa mga pinakapraktikal at malalim na sandali sa buong kwento. Bago siya makapaghatid ng isang banal na salita, kailangan niyang makakuha ng kanyang sariling espiritu sa tamang lugar. Naiintindihan niya na ang matuwid na galit, habang nabibigyang katwiran, ay isang emosyon pa rin ng tao na maaaring makahadlang sa banal na paghahayag. Kailangan niyang patahimikin ang kanyang kaluluwa, upang ay tunang ingay ng kanyang pagkabigo kay Jehoram, at ay tunang dalas ng langit. Ang panawagan para sa isang music hero ay hindi tungkol sa ambience. Ito ay tungkol sa espiritual na realignment. Ang pagsamba ay ang mekanismo na nagbabago sa ating focus mula sa problema sa harap natin sa Diyos na nasa itaas natin. Ang mga chord ng alpa ay inilaan upang mabuksan ang mga buhol sa sariling espiritu ni Eliseo. Ito ay isang aralin para sa bawat isa sa atin. Gaano kadalas natin sinusubukan na marinig mula sa Diyos kapag ang ating isipan ay karera, kapag ang ating mga puso ay napuno ng pagkabalisa, galit, o sama ng loob. Nagdarasal kami para sa gabay ngunit ang aming mga kaluluwa ay isang buhawi ng emosyonal na kaguluhan. Ipinakita sa atin ni Elisa ang espiritual na disiplina ng paghahanda. Minsan, ang pinaka-espiritual na bagay na maaari mong gawin ay hindi manalangin ng mas mahirap, ngunit upang isulat ang musika ng pagsamba, upang patahimikin ang iyong sariling galit na tinig, at hayaan ang katotohanan kung sino ang Diyos na muling ibalik ang iyong puso. Kailangan mong lumikha ng isang puwang para magsalita ang banal na espiritu, at madalas na ang puwang ay nilikha sa pamamagitan ng pagsamba. At habang naglalaro ang harpist, sinabi ng banal na kasulatan, ang kamay ng Panginoon ay dumating sa kanya. Nagbago ang kapaligiran, ang galit ay hamupa, ang espiritu ay kumalma, at ang salita ng Panginoon ay dumaan ng may kailanawan. At kung ano ito, sinabi ni Elisa, ito ang sinasabi ng Panginoon, gagawin ko ang lambak na ito na puno ng mga kanal. Huminto ka na dyan, isipin na isa sa mga sundalo na yon. Ikaw ay na-dehydrated, ang iyong dila ay nakadikit sa bubong ng iyong bibig, ang iyong mga hayop ay gumuho, at napapaligiran ka ng kaaway. Napanood mo na lang ang 3 hari na pumunta sa isang propeta, at naghihintay ka ng magic na salita, ang solusyon ng himala. At ang salitang bumalik ay, kunin ang iyong mga pala. Ito ay isang utos na gumawa ng mahirap, mano-manong paggawa. Sa scorching heat, sa kung anong maliit na enerhiya ang naiwan mo. Maghukay ng mga kanal sa isang tuyo, baog na wadi. Ito ay dapat na tunog na mabaliw. Ito ang huling bagay na nais marinig ng sinuman. Gusto nila ng tubig, hindi gumana. Gusto nila ng kaluwagan, hindi isang nakakatawa na hinihingi na gawain. Ito ay isang lagda kung paano madalas na nagpapatakbo ang Diyos. Tumawag siya para sa isang gawa ng pagsunod na tila ganap na hindi makatwiran at kontra madaling maunawaan bilang isang kinakailangan para sa kanyang himala. Hindi lamang niya sinusubukan ang kanilang pagsunod, hinihiling niya sa kanila na lumikha ng mismong mga vessel na balak niyang punan. Sinasabi niya sa kanila, kailangan mong maghanda para sa probisyon bago mo makita ang anumang pagsay nito. Maaaring gawin ng Diyos ang tubig na bumubulusok mula sa lupa nang walang mga kanal. Maaari siyang lumikha ng isang ilog na wala, ngunit pinili niyang isama ang kanilang pagsisikap.
Inutusan niya sila na kumilos sa isang pangako na hindi nila makita, upang makipagsosyo sa kanya sa kanilang sariling paglaya. Ang pananampalataya ay hindi pasibo, naghuhukay ito ng mga kanal sa disyerto. Naghahanda ito para sa pagpapala. Ito ay kumikilos na parang ang salita ng Diyos ay totoo kahit na ang lahat ng pisikal na katibayan ay sumisigaw sa kabaligtaran. Pagkatapos ay dumating ang pangalawang bahagi ng hula, na kung saan ay mas nakakagulat. Nagpapatuloy si Elisa, sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, hindi mo makikita ang hangin o ulan, gayunpaman ang lambak na ito ay mapupuno ng tubig. Ngayon ay tinatanggal niya ang lahat ng mga likas na paliwanag. Ang himala ay hindi lamang ang pagkakaroon ng tubig, ngunit ang paraan ng pagdating nito. Hindi nila makikita ang mga ulap ng bagyo na nagtitipon. Hindi sila makaramdam ng paglipat sa hangin. Ang lahat ng mga normal na palatandaan ng meteorological na nauna sa isang baha ng flash ng disyerto ay wala. Mahalagang sinasabi ng Diyos, gagawin ko ito sa paraang walang pag-aalinlangan na ito ay sa akin. Hindi mo maipaliwanag ito bilang isang maswerteng kaganapan sa panahon. Pagdating ng tubig na ito, malalaman mo na ito ay isang supernatural na interbensyon. Siya ay nag-orkestra ng isang kaganapan na makakaligtas sa kanilang pang-agham na pag-unawa at diretso para sa kanilang pananampalataya. Pinagputol niya ang dahilan mula sa epekto upang siya lamang ang makakakuha ng kaluwalhatian. Ito ay isang malalim na prinsipyo para sa amin upang maunawaan. Ang Diyos ay madalas na gumagana sa mga paraan na sumalungat sa ating malinis na mga formula para sa kung paano dapat mangyari ang mga bagay. Manalangin kami para sa isang pambihirang tagumpay sa pananalapi at inaasahan namin ang isang promosyon o isang bagong alok sa trabaho. Nakikita namin ang hangin at ulan ng isang mahusay na pakikipanayam o isang positibong pagsusuri sa pagganap. Ngunit kung minsan, ang Diyos ay nagbibigay sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang cheque ng rebate, isang utang na pinatawad, o isang regalo mula sa isang estranghero, mga bagay na walang direktang ugnayan sa aming mga pagsisikap. Sinusuportahan niya ang sanhi mula sa epekto. Bakit? Upang ang aming tiwala ay wala sa proseso, ngunit sa provider. Upang ang ating pananampalataya ay wala sa ating sariling kakayahang i-connecta ang mga tuldok, ngunit sa kanyang soberanong kapangyarihan upang maganap lamang ang mga bagay. Nais niyang maging mapagkukunan namin, hindi lamang ang aming mapagkukunan. Ngayon, bumalik tayo sa libis na iyon. Ilagay ang iyong sarili doon. Ang utos ay ibinigay, dig. Kaya kinuha mo ang iyong pala, o baka magsisimula ka lang sa kloang sa inihurnong lupa gamit ang iyong mga kamay. Ang araw ay walang humpay. Ang bawat sakit ng kalamnan. Ang iyong isip ay sumisigaw sa iyo, ito ay walang saysay. Anong pag-aaksaya ng enerhiya? At tinitingnan mo ang sundalo sa tabi mo, at nakikita mo ang parehong pagdududa sa kanyang mga mata. Ang grumbling ay nagsisimula upang mag-ripple sa mga ranggo. Pumunta kami dito para sa tubig, at ang galit na propetang ito ay naguhukay sa amin ng mga butas. Ang kaaway, ang mga Moabita, ay malamang na nanonood mula sa mga burol na tumatawa sa paningin. Ang mga hukbo ng Israel at Juda, na naghuhukay ng galit sa isang lambak na dry ng buto sa ilalim ng isang malinaw na asul na kalangitan. Mukhang isang kilos ng desperasyon, ng kabaliwan. At ito ay kung saan ang pananampalataya ay makakakuha ng huwad. Ito ay isang bagay na sasabihin na naniniwala ka na ang pangako ng Diyos sa ginhawa ng isang tahimik na silid. Ito ay isa pang bagay na ganap na sumunod sa isang utos na nagpapasaya sa iyo na parang tanga sa mundo, at maging sa iyong sarili. Ang paghuhukay ng mga kanal sa kawalan ng hangin o ulan ay ang pisikal na kilos ng pagsasabi, ang aking katotohanan ay hindi tinukoy ng nakikita ko sa aking mga mata, ngunit sa narinig ko mula sa aking Diyos. Pinipili nitong ihanay ang iyong mga aksyon sa kanyang pangako, kahit na ang bawat pangyayari ay sumasalungat dito. Ano ang hinihiling sa iyo ng ditches na hinukay ng Diyos? Siguro para sa iyo, ang paghuhukay ng isang kanal ay nangangahulugang sa wakas ay nag-sign up para sa klase na iyon upang makuha ang sertipikasyon na kailangan mo para sa pagbabago ng karera, kahit na wala kang nakikitang pagbubukas ng trabaho sa abot tanaw. Ito ay isang gawa ng paghahanda. Marahil ito ay nagse-set up ng isang budget at dumb-eye-kit dito sa maliit na mayroon ka, na lumilikha ng isang istruktura para sa kasaganaan na iyong ipinagdarasal. Marahil ay nagtatakda ito ng dagdag na plato sa hapagkainan, isang pisikal na simbolo ng iyong panalangin para sa isang asawa.
Marahil ay nagpapatawad ito sa isang tao na hindi humiling nito, nililinis ang Cap-A-Ton upang magkaroon ng silid para sa pagkakasundo. Ito ang mga kanal. Ang mga ito ay mga gawa ng pagsunod na madalas na nakakaramdam ng hindi makatwiran, hindi produktibo, at kahit na medyo tanga. Ang mga ito ang pagsisikap na ginagawa natin bago natin makita ang isang solong ulap sa kalangitan. Pansinin na ang kanilang trabaho ay hindi sanhi darating ang tubig. Ang kanilang paghuhukay ay hindi kumita sa kanila ng himala. Hindi ito tungkol sa katwiran na nakabatay sa trabaho. Ang isang magsasaka na dumaryugo ng isang patlang ay hindi lumikha ng ulan. Ngunit ang kanyang pag-aararo ay naghahanda ng lupa upang makatanggap ng ulan pagdating. Kung hindi siya mag-araro, ang ulan ay tatakbo lamang sa matigas na lupa at mawawala ang ani. Ang mga kanal ay tungkol sa paglikha ng kapasidad. Malapit nang magpadala ang Diyos ng isang baha ng pagkakaloob, at kailangan niya silang maging handa na maglaman nito, upang hawakan ito, upang makinabang mula rito. Sinasabi niya, malapit na akong magpadala ng higit sa maaari mong hawakan maliban kung maghanda ka ng isang lugar para dito. Ilang beses tayong nagdarasal para sa isang pagpapala na hindi natin nilikha ang kakayahang matanggap. Nagdarasal kami para sa higit na impluwensya, ngunit hindi namin nilinang ang karakter upang hawakan ito. Nagdarasal kami para sa higit pang mga mapagkukunan sa pananalapi, ngunit hindi namin natutunan ang disiplina upang pamahalaan ang mayroon na tayo. Nagdarasal kami para sa mas malalim na mga relasyon, ngunit hindi namin hinukay ang mga kanal ng ating sariling pagmamataas at pagiging makasarili. Sinabi ng Diyos, ipakita mo sa akin handa ka na. Piliin ang iyong pala, Dieg. Ang trabaho mismo ay nagbabago sa iyo. Binago ka nito mula sa isang passive spectator sa isang aktibong kalahok sa iyong sariling himala. Binubuo nito ang iyong kalamnan ng pananampalataya at inihahanda ang iyong pagkatao para sa mismong bagay na hinihiling mo. Kaya isipin ang eksena sa pagtatapos ng araw. Ang lambak na ngayon ay scarred sa mga mababaw na trenches na ito. Ang mga sundalo ay pagod, natatakpan ng alikabok, ang kanilang mga kamay ay hilaw at pagdurugo. Nagawa na nila ito, sinunod nila ang walang katotohanan na utos. At ngayon, may katahimikan. Ang araw ay nagsisimulang mag-set. Malinaw pa rin ang langit. Walang hangin, walang ulan. Mayroon lamang ang paningin ng kanilang katawa-tawa na paggawa at ang echo ng isang pangako. Ginawa nila ang kanilang bahagi. Ang natitira ay ganap na hanggang sa Diyos. Ito ang sandali ng pinakadakilang kahinaan, at ang sandali ng purong pananampalataya. At sa katahimikan na yon, nagsisimula ang totoong labanan. Hindi ito ipinaglalaban ng mga Tebak at Kalasag laban sa mga Moabita. Ito ang panloob na digmaan na nakipaglaban sa gitna ng bawat sundalo, sa gitna ng bawat isa sa atin na sumunod sa isang tawag na defied Loika. Ito ang labanan laban sa tinig ng pangungutya na bumubulong, nakikita mo. Walang nangyari, sinayang mo ang iyong enerhiya. Mukha kang tanga. Ito ang tukso na punan ang katahimikan ng mga reklamo, na may pag-aalinlangan, na may pangalawang hulaan. Maaari kong isipin ang mga sundalo na nakatingin sa kanilang mga blusang kamay, pagkatapos ay sa mga walang laman na kanal, pagkatapos ay sa bawat isa. Isang tahimik na tanong na dumadaan sa pagitan nila, narinig ba natin siya? Ito ang puwang sa pagitan ng pagsunod at kinalabasan. Ito ang pinakamayabong na lupa para sa alinman sa pananampalataya na lumago ang malalim na ugat o para sa pag-aalinlangan na pilitin ito. Ito ay kung saan ang aming paglutas ay tunay na nasubak. Isang bagay na magkaroon ng pananampalataya upang kunin ang pala. Ito ay isa pang bagay na ganap na magkaroon ng pananampalataya na umupo sa tabi ng walang laman na kanal at maghintay, nagtitiwala na ang tubig ay papunta, kahit na ang buong tanawin ng iyong buhay ay sumigaw ng tagtuyot. Pagkatapos, darating ang susunod na umaga. Walang bagyo sa gabi, walang clap ng kulog, walang flash ng kidlat, walang tunog ng isang malakas na pagbagsak. Hindi inihayag ng himala ang pagdating nito. Lumitaw lamang ito, nagising ang mga sundalo, at ang lambak ay puno ng tubig. Ang mga kanal na kanilang hinukay ay pinapupuno ngayon, na may hawak na pagkakaloob ng buhay. Sinabi ng banal na kasulatan na ang tubig ay dumating mula sa paraan ng Edom. Isipin mo yan, si Edom ay teritoryo ng kaaway. Ang probisyon ay nagmula sa direksyon na hindi nila inaasahan, mula sa direksyon ng kanilang pagsalungat.
Ang Diyos ay hindi nagpadala ng isang mahuhulaan na ulap ng ulan mula sa overhead. Nagpadala siya ng isang tahimik, antas ng lupa na baha mula sa lupain ng kanilang mga kaaway. Gaano kadalas natin ito ginagawa? Hinuhukay namin ang aming kanal, ipinagdarasal namin ang ulan, at pagkatapos ay ginugol natin ang lahat ng oras na nakatitig sa kalangitan, hinahanap ang isang paraan na inaasahan nating sasagutin ng Diyos. Hinahanap namin ang promosyon mula sa aming kasalukuyang boss, ang pagpapagaling mula sa iniresetang paggamot, ang pagkakasundo na magmula sa isang direktang paghingi ng tawad. Nakarating ang aming mga mata sa mga ulap, ngunit ang pagkakaloob ng Diyos ay madalas na nagmula sa The Way of Edom. Ito ay dumadaloy mula sa isang side channel na hindi namin isinasaalang-alang. Ang alok sa trabaho ay nagmula sa isang casual na pag-uusap sa isang estranghero, hindi ang daang mga application na napuno mo. Ang pambihirang tagumpay sa iyong relasyon ay nagmula sa isang krisis na pinipilit mong pareho na mahina. Ang tulong pinansyal ay nagmula sa isang ideya na mayroon ka sa kalagitnaan ng gabi, isang bagay na ganap na hindi nauugnay sa iyong karera. Ang pagkamalikhain ng Diyos ay hindi limitado sa ating mga inaasahan. Ang iyong pagsunod ay upang maghukay ng kanal. Ang pamamaraan ng paghahatid ay ganap na nasa Kanya. Kailangan lang niya na maging handa ka upang matanggap ito, kahit anong direksyon na nagmula. Ngunit ang kwento ay nagiging mas mahusay. Ang tubig na ito ay hindi lamang para sa kanilang uhaw. Hindi lamang ito tungkol sa kaligtasan. Ito rin ang susi sa kanilang tagumpay. Ang araw ay tumataas ng mas mataas sa kalangitan, at ang mga sinag ng umaga ay tumama sa tubig na pinupuno ang lambak. Sa hukbo ng Moabite na nakatingin mula sa mga burol, ang lambak ay hindi mukhang napuno ng tubig. Mukhang napuno ito ng dugo. Nakita nila ang pulang glint at agad na tumalon sa isang conclusion. Ang mga hari ay tiyak na nakipaglaban sa kanilang sarili, sa palagay nila. Sinira nila ang bawat isa. Ngayon, sa pandarambong, ang kanilang palagay, ang kanilang pagmamataas, ay naging pagbagsak nila. Nagsingil sila sa lambak, hindi maayos at sakim, na inaasahan na makahanap ng kayamanan sa mga patay. Sa halip, nakita nila ang tatlong pinag-isang hukbo, na refresh at handa na para sa labanan. Nakikita mo ba ang magagandang henyo nito? Ang mismong bagay na ipinadala ng Diyos upang mapanatili ang Israel ay naging mismong bagay na natalo ang kanilang kaaway. Ang mga kanal na hinukay nila sa desperasyon ay naging isang madiskarteng bitag. Ang probisyon para sa kanilang uhaw ay din ang sandata para sa kanilang tagumpay. Ito ay isang malalim na prinsipyo. Ang gawaing ginagawa mo ngayon, ang kanal na iyong hinuhukay na nararamdaman na tungkol lamang sa iyong sariling kaligtasan, balak na gamitin ng Diyos para sa iyong tagumpay. Ang disiplina na iyon ay nagtatayo ka sa iyong pananalapi. Hindi lamang ito upang matulungan kang makarating. Ito ang sandata na talunin ng mga higanti ng utang at pagkabalisa sa iyong buhay. Ang mahirap na proseso ng kapatawaran na iyong nilalakad, hindi lamang ito upang magdala sa iyo ng personal na kapayapaan. Ito ang mismong bagay na masisira ang kapaitan na naganap sa iyong hinaharap na pag-hostage. Ang kaalamang nakukuha mo sa klase ng gabing yon, ang karakter na itinatayo mo sa pamamagitan ng pagpapakita ng palagi kapag naramdaman mong huminto, ang pagpapakumbaba na natututo ka sa isang panahon na hindi napapansin ito ay hindi lamang mga taktika sa kaligtasan. Ang mga ito ay pinupuno ng Diyos ang iyong mga kanal ng isang probisyon na kapwa magpapanatili sa iyo at malito ang oposisyon na haharapin mo mamaya. Ano ang hitsura ng isang simpleng kanal ng pagsunod sa iyo ay maaaring magmukhang isang lambak ng dugo sa iyong kaaway. Ang iyong pribadong paghahanda ay nagiging iyong tagumpay sa publiko. Kaya't isipin natin yun sandali. Ang pagbagsak ng kaaway ay ang kanyang pananaw. Nakita niya kung ano ang inaasahan niyang makita, kung ano ang sinabi sa kanya ng pagmamataas. Hindi niya maiisip ang isang himala sa isang baog na lambak, kaya't binigyan niya ng kahulugan ang katibayan sa pamamagitan ng lens ng kanyang sariling limitado, karnal na loika. At ito ay tiyak na kalamangan na mayroon ka kapag naglalakad ka sa pagsunod. Ang iyong kaaway, kung ito ay isang espiritual na puwersa ng pagsalungat o sa makamundong sistema na gumagana laban sa pananampalataya, ay hindi maiintindihan ang loika ng kaharian ng Diyos. Ito ay kamangmangan sa Kanya. Kapag pinili mong purihin ang Diyos sa gitna ng isang bagyo, ang kaaway ay hindi nakakakita ng pananampalataya. Nakikita niya ang maling akala.
Nakikita niya ang isang tao na nawala ng ugnayan sa katotohanan. Sa palagay niya, perpekto, nagagambala sila. Hindi nila sinusubukan na malutas ang kanilang problema. Hindi niya napagtanto na ang iyong papuri ay naghuhukay ng isang kanal na mapupuno ng isang kapayapaan na higit sa kanyang pag-unawa at isang kagalakan na nagiging lakas na kailangan mo upang manalo sa labanan. Iniignospray niya ang iyong pagsamba bilang kahinaan, ang iyong pagsuko bilang pagkatalo. Kapag nagpasya kang gumana ng may integridad sa isang tiwaling industriya, na ibababa ang malilim na pakikitungo na maaaring ilagay ka sa tuktok, ang kaaway ay nakakakita ng isang tanga. Nakikita niya ang isang hindi nakuha na pagkakataon. Sa palagay niya, hindi na sila maaga. Masyado silang walang imik. Hindi kanya nakikita na naghuhukay ng isang kanal ng pagkatao na pupunan ng Diyos na may baha ng pabor at isang reputasyon na hindi mabibili ng pera. Isang reputasyon na lalabas sa lahat ng mga sulok na sulok. Nabasa niya ang iyong integridad bilang kawalan ng kakayahan. Kapag pinili mong maging parin at maghintay sa Diyos para sa direksyon sa halip na frantically tumawag at pilitin ang mga pintuan na bukas, nakikita ng kaaway ang pagiging kapasidad. Nakikita kanyang nawala ng momentum, nahuhulog sa likuran ng kompetisyon. Bamulong siya, ikaw ay tamad. Tinutulungan ng Diyos ang mga tumutulong sa kanilang sarili. Hindi niya kinikilala na sa tahimik, naghuhukay ka ng isang kanal ng pag-unawa. Pinoposisyon mo ang iyong sarili upang makatanggap ng isang banal na diskarte na napakatalino, kaya hindi inaasahan na magagawa ito sa isang araw kung ano ang isang dekada ng iyong sariling pagsisikap na hindi kailanman magagawa. Nagkakamali siya sa iyong pasensya para sa paralisis. Sa bawat lugar ng iyong buhay, ang pagkilos ng pagsunod na puno ng pananampalataya ay mukhang isang pananagutan mula sa punto ng pananaw ng kaaway. Ang iyong kabutihang loob ay mukhang walang pananagutan. Ang iyong kapatawaran ay mukhang nagpapahintulot sa isang tao na lumayo dito. Ang iyong pangako na magpahinga sa Sabbath ay mukhang pagkawala ng pagiging produktibo. Patuloy niyang mali ang sitwasyon dahil hindi siya maaaring magkadahilanan sa supernatural. Hindi niya maaaring kalkulahin ang variable ng Diyos. Tumingin siya sa iyong tuyong lambak at ang iyong simpleng pala at tumatawa. Wala siyang kategorya para sa isang Diyos na nagdadala ng tubig nang walang hangin o ulan. At sa gayon, tulad ng mga Moabita, singil siya sa mismong bitag na itinakda ng iyong pagsunod. Ang bagay na kinamumuhian niya ay nagiging kanyang pag-ando. Ang sandata na hindi niya nakita na darating ay ang simple, pare-pareho, pang-araw-araw na gawain na ginagawa mo sa dumi, na nagtitiwala na igagalang ng Diyos ang kanyang salita. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin pinahihintulutan ang ating sarili na masiraan ng loob sa kung paano ang itsura ng mga bagay sa natural. Maaari mong tingnan ang iyong buhay at makita ang maraming paghuhukay. Nakikita mo ang pawis, pagsisikap, dumi sa ilalim ng iyong mga kuko, at wala kang nakitang tubig. Maaari ka ring matukso na paniwalaan ang pagtatasa ng kaaway na ito ay walang saysay, na nasasayang mo ang iyong oras. Ngunit kailangan mong baguhin ang iyong pananaw. Hindi ka lamang naghuhukay upang mabuhay. Nakikipagtulungan ka sa Diyos sa isang napakatalino na diskarte sa militar. Ang bawat panalangin, bawat kilos ng kabaitan, bawat sandali ng disiplina sa sarili, ang bawat dolyar na ibinibigay na masayang ay isa pang nakakahiya na dumi sa labas ng kanal. Naghahanda ka ng lupa hindi lamang para sa iyong probisyon, ngunit para sa iyong promosyon. Nagtatakda ka ng yugto para sa isang tagumpay na hindi lamang makatipid sa iyo ngunit lubos na malito ang mga nagtakda ng kanilang sarili laban sa iyo. Kaya nais kong pagnilayan mo ito at ipaalam sa akin sa mga komento, ano ang kanal na tinawag ka ng Diyos na maghukay ngayon, kahit na ang kalangitan ay mukhang ganap na malinaw at hindi mo makita ang darating na ulan. Ang iyong kwento ay maaaring maging napakapaghihikayat ng ibang tao na kailangang magpatuloy. Kung ang mensahe ngayon ay nagdala sa iyo ng ilang kailanman, siguraduhin mag-subscribe at i-click ang notification bell, dahil hindi mo nais na makaligtaan ang aming susunod na video kung saan masisira namin kung paano masiguro ang tagumpay sa sandaling dumating ang tubig. Hanggang sa pagkatapos, tandaan na ang iyong simpleng pagsunod ay isang napakatalino na diskarte. Marco ako, at makikita kita sa susunod.